Welcome to another vlog with Nurse Ken. Charot! Ayan. Alam ko, meron na akong naunang vlog about my nurse, yung budget ko for 1 month or yung monthly budget ko. Or yung nagagastos ko sa lahat, rent, electricity, yung mga car payment per month, tsaka yung car insurance. But this one is the updated one since nagtaas na ng renta, nagtaas na, at meron namang ibang bills na bumaba. Siyempre, bumaba siya kasi nga, especially sa mga car insurance, kasi nga meron ka ng driving history or meron akong ginagamit na parang device which monitors my driving skills. So, yun. So, i-update ko kayo kung magkano na nga ba ngayon yung ginagastos ko sa apartment, sa insurance, or kung ano man after 1 year. Kasi mga inday, dito ang kontrata for rent, hindi kasi dito may kontrata kayo. Kagaya rin ng mga pag magre-renta kayo ng mga condo sa Manila or kung saan man, unless it's Airbnb, which is a short-term, lease. I'm sorry. So, yun. Ang usual na kontrata is 12. Tapos, 12 months or 18 months. Ang alam ko, nakakamura kayo kapag nag-offer yung inyong landlord or property management ng 18 months. So, nakadepende yan. So, every year, binibigyan kayo ng contract. Ano lang yun, parang security on your part na meron kayong the same rate for the entire year of the contract. So, hindi sila pwedeng magtaas actually within the contract period. So, kung pag sinabi sa inyong 800, it will be 800 per month for the next 12 months. But after 12 months or before the end of 12 months, at least mga, I think 60 days prior to end of your contract, 60 or 90 days, mga ganyan, papadalhan na kayo ng renewal. O, diba? Parang artista lang magre-renew. Papadalhan na kayo ng renewal in order for you to sign another contract if you want. If you don't want, pwede na kayong magsabi sa kanila, eto, aalis na ako, hindi na ako magre-renew ng contract, diba? Bibigyan kayo ng palugit. Like, for example, in my case, ang renewal ko is every May. March pa lang, I think 60 days prior to May 20, dapat before May 20, makapag-sign na ako ng contract. If hindi ako makapag-sign or hindi ko ma-signan yung contract na pinadala nung February before March 20, hindi na ako pwedeng mag-extend or siguro merong mga penalty or kung ano man. So, dapat ma-signan mo yon, okay? Before the 60 days period. Kasi syempre, before the end of your contract or before your last day here sa apartment ninyo, maghahanap sila ng, uupa, syempre. It would take time for them to advertise, mga ganyan, and to make your rooms or your apartment available kung hindi man kayo mag-re-renew. So much for that. Sige na, simulan na natin yung ating monthly budget expenses na vlog na ito. Nakakaloka! Simulan natin sa base rent, mga inday. Ang base rent ko dito nung una is 860. 860 siya. Hindi masyadong kagandahan yung apartment, pero okay na. Malapit sa Costco, malapit sa Kroger, malapit sa Myers. Ang ganitong mukha ng apartment, kapag hindi ito malapit sa mga bilihan or hindi siya parang convenient yung place, siguro nasa mga 700 lang ito. Pero dahil malapit ito sa Costco, kahit ganito yung mukha ng apartment na to lang, well, komportable naman ako kasi hindi naman kabunggahan yung bahay namin sa Pilipinas. Anyway, it will just range mga 700 siguro. Pero since malapit siya sa Costco, malapit siya sa sa Myers, which is malaking grocery store, malapit din siya sa Kroger, medyo nagmumahal ng konti.
Pero, mura pa rin to mga Inday. So, 860 yung nauna. Sa renewal ko, ang in-offer nila is 910. Kasi, nagkaroon din ng mga renovation, may ginawa din sila. Hindi lang sa unit ko, kung hindi sa security ng place. So, which is better as well. So, 910 plus ng lahat-lahat na umaabot siya ng mga 1,000 ganyan. Mga 1,050. Ganyan. Okay? Mga 1,050. So, anong kasama doon sa 1,050 na yon? Kasi kung mapapansin nyo, meron siyang additional more than $100. Diba? Kasama dito ang trash. Ang trash mga Inday dito, wala kaming valet or yung yung nagpi-pick up mismo ng trash sa mismong apartment. Walang ganon. Kaya medyo mura yung trash. I think $25 lang yun. Pero kasama na rin yun sa sinabi kong 1,050. Tinatapon ko mismo sa mismong garbage. Garbage na malaki yung tapunan. So, yung mga ibang apartment, medyo mahal yung binabayaran nila kasi merong nagpi-pick up mismo sa door ng kanilang apartment. So, dito, okay lang. Medyo, kaya ko namang lakarin eh. 'Di ba? Why not? Trash. Kasama na rin dito ang water. Water, unlimited namang hindi, walang problema. Wala akong, dito mga Inday, wala akong sariling washing machine and dryer dito. Meron kaming common area na pinaglalaban. Why? Kasi kasama na iyon sa aming amenities. So, okay lang sa akin na maglaba sa common area. Sa Saudi nga, di ba? Common area yung pinaglalaban ko. Pero okay lang yun sa akin. Walang problema. Di ba? So, kasama ninyo, unlimited laundry. Hindi iyon connected sa electricity bill mo. So, bawas din sa aking electricity bill. Pangalawang free is Wi-Fi. Ang Wi-Fi namin, hindi siya connected na parang buong makikiconnect ka lang sa central Wi-Fi. Hindi ganun yun. Ang Wi-Fi is provided by Spectrum. Sinend talaga sa akin dito ng Spectrum yung mga devices. Okay? So, meron talaga akong sarili kong router dito. At meron pang ang cable pero hindi ko naman nagagamit kasi wala naman akong TV mga Inday. So, wala. Hindi ko siya nagagamit. So, kasama na diyon sa 1,050 yung Wi-Fi tsaka cable. Pero hindi ko nagagamit masyado yung cable kasi nga wala akong TV. Ayoko rin mag-TV kasi hindi ko rin bet. So, yun yung mga kasama. Yung mga, merong mga, affordability, doon na iba pang mga charges. So, yun yung mga kasama. Wala ka nang poproblemahin dahil. Ang poproblemahin mo na lang is electricity bill. Okay? So, next na pinakamahal sa mga gastusin ko mga Inday is car. Okay? Yung car payment mga Inday. Ang pinurchase ko last year, which is March of 2023, ay Mazda CX-30, I think Select. A little bit above from the, from the base. Kasi ang base, hindi siya leather yung upuan. Dito, leather yung upuan. Kaya nagustuhan ko siya. 'Di ba? Mas bet ko kasi yung leather. Feeling ko madali siyang punasan. So, ang car payment ko mga Inday ay nahahati sa dalawa. 270. So, 270 times 2, it is equals to 540 per month. So, 540. Ayan, natali na natin. 540. Tapos sa car insurance. Dati mga Inday, ang binabayaran ko sa car insurance, ang car insurance mga Inday, nakadepende yan sa sasakyan na ipaparegister mo. Nakadepende sa discount na makukuha mo kung join kayo na mag-asawa. Nakakamura usually. 'Di ba? Nakakamura ka. Pero dito sa car insurance, dati ang ko is 140 to 150 ata yung car insurance ko sa State Farm. Tapos nag-increase kasi alam nyo naman yung nangyari mga Inday na aksidente, eme-eme, 'di ba?
Nakwento ko na yan sa mga vlog ko, I think. So, yon, medyo tumaas. Umabot siya, I think, ng mga 190. Pero, sandali lang yon na nangyari. Kasi ang nangyari, kinontak ko yung State Farm kung pwede akong magpalagay ng parang monitoring device sa aking ano. Kasi okay na yung pagdadrive ko eh. 'Di ba? Isang pagkakamali lang yun. So, sabi nila okay lang. Tapos nakaka-discount ako mga Inday. Isisingit ko sa inyo yung clip para makita ninyo sa video na to, para makita ninyo kung ano yung itsura ng sinasabi kong device. Binigyan ako ng State Farm, tapos nakakonect yun sa cellphone ko. Namo-monitor nila yung mga pag may mga hard brakes ako, pag lumalagpas ako sa speed limit, yung mga acceleration, yon lahat. Namo-monitor nila yon. So, kapag good ka, nakaka-save ka. Nakaka-save ako mga Inday, pakita ko sa inyo yung proof. Drive and save ang tawag. Kung magkano yung na-save ko for the next log in with. Alam mo, nagla-log out tong ano. Ayan, nakaka-save ako dito sa Drive and Save mga Inday. Tingnan natin kung magkano yung nasi-save ko. Ay, nag-improve na yung ano ko. Bongacious. O, ayan. 440. Ayan. 440 mga Inday. Ang aking 440 yung na-save ko for the next 6 months. So, divided mo yun into 6 months. Siguro mga $40 or $50 per month. Kasi nagbabayad nga ako in installment. So, for the first month, yun yung nasi-save ko for the first 6 months na meron akong parang device na yun, $440. So, my God, pandagdag mo ng pang-travel or pang-flight yun. Nakakaloka, diba? So, pwede na. So, ang insurance ko ngayon, iba-ibang car, iba-ibang ano. Pag brand new, siguro mas mahal yung insurance. So, nakadepende yan sa type of car, driving history ninyo. Ang binabayaran ko ngayon is $130. Hopefully, bumaba pa siya. Hindi ako nakapaglipat ng ibang insurance. Sabi nila mas mura pa daw kung lilipat ako. Hindi ako lumipat kasi pag lumipat ako ng ibang insurance, kasi before May, meron kasing nangyari on May, meron pa akong driving record na hindi maganda sa May of 2023. Maki-cleanse lang yon after 12 months. Okay? I mean, maki-cleanse na parang hindi mo na siya i-declare. 'Di ba? Kung meron kang driving accident, kung lilipat ka ng insurance, tatanungin ka lang, do you have any driving incident or driving accident within the past 12 months? So, since past 12 months na ngayong November, so, pwede na akong lumipat at hindi ko na siya i-declare, I think. So, mas bababa yung aking car insurance. So, $130 yung binabayaran ko ngayon. Effective May, June, July, August, September, October. So, sa November yung next na renewal ko. Probably lipat ako ng ibang insurance. Hopefully, mapababa ko pa siya below $100. Electricity. Punta tayo sa electricity, mga Inday. Ito yung pinaka-normal na electricity na binabayad ko. Usual na electric bill ko through AES Ohio. Wala akong gas dito. All of my appliances is operated by electricity. Okay? Electricity powered. Wala siyang gas. So, kapag ganitong normal, wala naman, hindi tayo nagbubukas ng heater, $40 usually. Most of the time, $40. Pero kapag dumating pinakamalamig or winter, umaabot ako ng $100. $80 to $100. Kasi binubuksan ko parati yung heater. Diba? Kakaloka. Ayan. Punta tayo sa grocery, mga Inday. Ang budget ko for grocery is $300. Bihira akong sumobra sa $300 as much as possible. Kasi for me, sobra-sobra na to. Imagine 20,000 mag-isa lang akong kumakain, di ba? So,
as much as possible, minamanage ko siya sa $300 or at least mga $75 per week. Diba? Napakatipid. Charis. Yogurt tayo, mga inday. Sarap. Ayun. $300 mga inday. So, ang binibili ko, pag nag-grocery ako, bumibili na ako ng mga meat ko, like mga, makikita nyo rin kapag nag-vlog ako sa grocery kung magkano yung mga bilihin. Hopefully, makapag-vlog ako soon. Hopefully, makapag-grocery tayo tomorrow para makita nyo naman kung magkano yung mga bilihin dito sa Amerika. Jomerica, diba? Nakakaloka. Ayan, $300 mga inday. Marami ka nang mabibili sa $300. So, punta tayo mga inday sa gas. Magkano ba yung gas mga inday? Yung gas mga inday, 300, siguro umaabot ng mga 350 miles yung full tank ko. Ayan. $75 lang ang budget ko dito. Sobra na ito. Kung minsan nga, $50 lang. Kasi dalawang beses na ako minsan magpagas. Hindi ako magala, bahay, work, grocery lang ginagamit yung car ko. So, low mileage yung car. Much better na rin kapag ibebenta mo kasi nga low mileage. Anyway, $75 pinaka-maximum na ito mga inday. Itong $25 na sinasabi ko mga inday, kada gas ko ay siguro mga 75 or 70% ng full tank ito. Kasi bago pa mag-empty, pinapagasan ko na. At least mga 30%. Pag umabot na lang ako ng mga 30% na lang or mga siguro mga nasa 100 miles na lang itatakbo ng sasakyan, pinapagasan ko ng mga inday para hindi masyadong nakaka-stress, charis. Kasi mahirap na, baka mawalan tayo ng gas sa daan at magtulak palayo. Charos, hindi. Ayan, yun. $75 lang per month ang ginagastos ko para doon. Ito ba yung mga gastusin ko? Gym membership. Itong gym membership mga inday, meron siyang annual fee. Pero hindi ko sinama kasi extra lang yun. Meron siyang annual fee and ang monthly niya is $21 or $20, mga ganon. $21 or $20. Ano pa ba yung mga gastusin dito? Parang wala na. Clothing, kung gusto mong mag-cloth. For me, hindi ko siya sinama sa monthly budget kasi nga hindi rin naman ako monthly namimili ng clothing, and kung mamili man ako ng clothing, hindi yon kasama sa bills. Sa design, nagbabudget kasi ako ng iba para doon. Okay? Minus na, kumukuha ako doon sa funds ko, minus na ng mga bills. So, lahat mga inday, ang bills ko per month is umaabot ng 2,160 or sabihin na nating 2,200. 2,200 mga inday. So, sa 2,200 mga inday, mga inday na bills, ang usual or regular pay ko dito, hindi kataasan yung sweldo ko or ng bonggang-bongga because I only have like 8 or 9 years of experience declared dito sa Amerika from Saudi Arabia. Siguro, naglalaro siya from 4-4 kung minsan 4-6 without any OT. Minsan lang talaga ako mag-OT. Kung mag-OT man ako mga inday, so yun, 4,000. So, sabihin na natin 4,500, mga ganyan. 4,500 minus 2,200 na bills is 2,300. Sobra-sobra na sa akin yun, mga inday, as in nakakaloka. So, doon ko binabudget lahat at tinitingi-tingi kung saan napupunta yung 2,300. May napupunta sa investment, may napupunta sa ganyan. Hindi ko na sinama yung health insurance kasi deducted na yon before my net pay. Ay after my net pay na nakukuha ko sa before my net pay na nakukuha ko sa catering kasi nga full-time ako. So ang nangyayari is 4,500 minus 2,200, 2,300.
2,300. Times natin, kunyari, pinaka-low ngayon ng dollar, 57. Kayo dito sa Amerika, hindi dahil sa passport or sa green card, kundi dahil sa pera. 8,625 SR ang katumbas ng 2,300, walang OT. Ang trabaho ko po, mga Inday, ulitin ko, 36 hours per week, 12 times per month. 36 hours per week, 3 beses pumapasok sa isang linggo, 12 days per 28 weeks. Ang kinikita per month is bawas na yung accommodation ko, mag-isa ako sa apartment ko. Pero kung hindi naman yung car, lahat, pagkain, 8,600 SR. So kung ganito yung net ninyo sa Saudi Arabia, yung 8,600 SR after na ng lahat, car, everything, and o kaya 9,000 or 10,000 SR yung net ninyo after everything. Kung ang reason nyo lang para pumunta ng Amerika is para kumita ng pera, I suggest wag na lang. 'Di ba? Kung mudira na kayo, kahit 48 hours kasi yung work ninyo sa Saudi Arabia at 36 hours naman dito, kung mudira na kayo sa Saudi Arabia, kahit 48 hours, hindi kayo mahihirapan. 'Di ba? Kung pinaka-senior na kayo. Pero kung kung hindi ko sa dini-discourage kayong pumunta dito, sinasabi ko lang kung ano yung realidad, okay? Dito, yung 36 hours per week or 3 times a day, 12 times per month na ipapasok ninyo, super stressful kapag sobrang laki ng ospital ninyo, kapag sobrang nakaka-stress yung mga kasama ninyo, kapag maraming races. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na racist lahat ng tao dito. Pero may mga mangilan-ngilan ding hindi gusto ng mga Asian. Aminado tayo dyan. Charis! Ayun mga Inday! Thank you so much sa pag-watch sa aking vlog. Until next time, bye-bye! Charis! Shout out sa lahat ng mga sa lahat ng mga subscribers ko. Special, hindi ko ini-expect